Sa video na ito, papasok tayo sa mundo ng dilim at liwanag. Pag-uusapan natin ang isang babae na ang pangalan ay parang kulog sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Ang pangalan niya ay Miriam Defensor Santiago. Siya ay isang higante ng isang babae, hindi sa tangkad, kundi sa diwa at talino. Ang kanyang mga salita ay parang matatalim na espada na tumataga sa mga kasinungalingan at takot. Kapag nagsasalita siya, nakikinig ang buong bansa. May mga taong nagmamahal sa kanya. Marami ang natatakot sa kanya. Ngunit walang sinuman ang hindi siya pinapansin. Ang kanyang buhay ay isang kuwento ng matinding tapang, malalim na talino, at maraming tanong. Mga tanong na nananatili kahit wala na siya. Ang kanyang presensya ay nakakagulat. Kapag pumasok siya sa isang silid, tila nagbabago ang hangin. Nararamdaman mo ang kapangyarihan na taglay niya. Isang kapangyarihan na hindi nagmula sa pera o posisyon, kundi sa isang isip na mas matalas kaysa kaninuman. Kilala siya sa maraming pangalan, ang Iron Lady ng Asia, ang Dragon Lady, ang Platinum Lady. Si Miriam Palma Defensor ay ipinanganak noong Hunyo 15, 1945 sa lungsod ng Iloilo. Ipinanganak siya sa isang pamilya na pinahalagahan ng edukasyon at paglilingkod sa bayan. Ang kanyang ama, si Benjamin Defensor, ay isang hukom ng distrito. Ang kanyang ina, si Dimpna Palma, ay isang dean ng paaralan. Mula sa murang edad, malinaw na espesyal si Miriam. Siya ay isang napakatalinong bata, laging nagbabasa, laging nagtatanong. Nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang potensyal at hinikayat. Siyang laging hangarin ang pinakamataas na parangal. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid. Isang pinuno mula pa sa simula. Ang kanyang buhay sa paaralan ay isang mahabang listahan ng mga kamangha-mamanghang tagumpay. Siya ang valedictorian sa kanyang elementarya. Siya ang valedictorian sa kanyang high school. Siya ay isang kampiyon sa debate. Siya ay isang mahusay na manunulat. Siya ay isang leader ng estudyante. Nang pumasok siya sa University of the Philippines Visayas, tinapos niya ang kanyang Bachelor of Arts degree sa Political Science sa loob lamang ng 3.5 taon. At ginawa niya ito ng may pinakamataas na parangal, summa cum laude. Napakataas ng kanyang mga grado na halos perpekto. Malinaw sa lahat ng nakakakilala sa kanya na hindi lang siya matalino, siya ay isang tunay na henyo. Isang isip na minsan lang dumarating sa isang henerasyon. Matapos niyang tapusin ang kanyang degree, nagpunta siya sa University of the Philippines College of Law sa Diliman. Doon, patuloy siyang nagningning.